At ayan na nga guys, inutusan ako ng aking amo para linisin itong CR. Ito ay CR ng mga bata. So ngayon may darating na bisita, kaya yan. Hindi na siya as in bisita kasi anak siya ng amo ko, kaya ito ako ang pinaglinis dito sa baba. Pero dapat hindi talaga ako ang maglilinis dyan. Pero syempre inutusan ako ni amo, kaya kailangan kong gawin. Yan, kaya nakikita nyo, nililinisan ko siyang mabuti kasi nga darating yung nasa Canada. Ito ay anak ng aking amo na nag-aaral pa sa Canada. So, doktor nga pala siya, mga guys, ayan. So, pagkatapos ko diyan sa banyo, lilinisan ko naman yung loob niyan, yung kwarto niyan, yung hihiga ng anak ng amo ko. Kaya yan guys, kung mapapansin nyo, todo linis ako dyan. Kahit pinto, pinupunasan ko. Ganyan po talaga ako maglinis. So, kailangan talagang linisan siya. Kasi nga, hindi naman po dapat dito yung kwarto ng yung po ay may asawa na. Pero ewan ko nga po ba dito sa aking amo, kung bakit dito pa rin po pumupunta. Dapat nga po, diba, may sarili na silang bahay or inuupahan. Kasi nga, yung anak ng amo kong isa na may bata na dito na permanent sa may dito sa may kwarto naupa sila, wala pa ring bahay. Kaya yan guys, kung makikita nyo, pinupunasan ko din ang table. Lahat yan pinalinis talaga sa akin. So wala akong magawa kundi maglinis. Ayan, at nagtao pa nga ang aking cellphone kasi nga nagbibideo nga ako, nagbablog ako, yung aking mga ginagawa. Ayan, mapapansin nyo, patas ko magpunas, nag-vacuum na rin ako guys. Ayan, para mabilis ang ating trabaho. Kung mapapansin niyo, ayan guys, kaya hindi po kadali ang isang maging OFW o isang kasambahay. Kasi nga, ginusto din natin to kasi nga ay para sa ating pamilya, para sa ating anak. Sa katulad ko po na nag-iisa ako sa buhay, na kumakayod para sa mga anak ko, kailangan kong gawin tong buhay na to. So kailangan kong pagtiyagaan at para sa aking mga anak. At gusto ko rin pong makatapos sila. Yan. At patas ko po mag-vacuum. Ito naman, naglagay naman po ako ng mga punda sa unan. Ayan. At ayan nga po, para po mabilis ang aking trabaho. So, ayan, nilagyan ko na po siya ng punda at napakahirap po talaga isang maging OFW, kundi magtiyaga at para sa kinabukasan ng ating pamilya. O diba? Hindi po ganyan biro-biro ang isang OFW na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya ang hirap po guys. Ayan. Pero kakayanin, lalaban at maging matatag lang sa buhay para lang maitaguyod ang ating pamilya. At ako nga po ay nag-iisang ina, single mother po ako. Ayan, kung mapapansin nga po ninyo. So, ginagawa ko po ang lahat para sa yung para sa kinabukasan. Ayan. Kahit po napapagod, sasabihin nga nila, hindi napapagod ang isang katulad ng mga OFW. Makita lang na nakangiti at masaya na po. Yan. O, kita ninyo. At ako po ay maglalagay na ng ipang-inner. Pang-inner po yung aking inaanong malapad na yan. At pagkakahirap ko. Pagkakahirap talaga. At kung kayo po ang sitwasyon ko, Diyos ko, kayo ho ay ihihingalin din sa paglalagay. Diyan pala ang ho sa pangkumot nila ay napakalapad. O diga, ayan. At aring nga ho ay akin na nga hong minamadali at hindi pa naman ho ngayon ang punta dito. Sa Biyernes pa darating, kaya
pinapalinisan ng aking amo. So ayan, at nakalinis na nga ako utay-utay kung maaano ninyo guys. Ito lang ang masasabi ko sa inyo guys, kung ang magulang nyo ay katulad ko na nagsasakripisyo talaga para sa mga anak, para maibigay lang ang gusto, pero sana pahalagahan naman nila, 'di ba, yung mga ganyang bagay na binibigay, kasi mahirap dito kumita ng pera, kaya nga naandito kami para ibigay lahat ng gusto. At ang sa akin lang naman po ay ito nga, dahil gusto ko nga to, na gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan mga anak ko, matulungan ko yung aking mga apo. So talagang tiyagaan lang po, kaya ito lang masasabi ko sa mga anak ko at sa iba pang mga mag-aaral na mag-aral kayo mabuti, tuparin nyo yung mga pangarap ninyo. Mas masarap po yung may pangarap sa buhay. Ayan, para kung saan man po kayo makarating at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. At hanggat may magulang pa po ay mahalin natin. Ayan. Hindi po ako po ay lumaki ng hindi lumaki sa akin tunay ng magulang, pero pasalamat pa rin po ako na kahit na andyan po yung tiyahin ko na naging ina ko, na siya na po ang tumayo sa akin na bilang isang magulang, kaya pasalamat din po ako. So at least kahit po naging ganito ang buhay ko, isa po akong broken family, pero kinakaya pa naman at masaya po ako sa aking trabahong ganito at nakakalibang din naman po ang aking ginagawa. So ayan, ito po ay isang memories para sa akin kung mawala man ako sa mundo, di ba? Ayan, at may mapapanood ang aking mga anak. Agad, di ba? Agad ay mawawala sa mundo. Kaya ayan guys, kailangan magsumikap at pahalagan daw po natin ang ating mga magulang. Ayan, kaya eto yung masasabi ko lang na enjoy lang, good vibes lang tayo, di ba? Kung ano yung napagpasaya sa atin, gawin natin. At huwag lang natin lagi kalimutan ang nasa taas. Siya lang po yung ating kakampi, siya lang po yung makakaunawa sa atin. Wala na pong iba, o diba? At ayan na nga po guys, binaras ko naman dyan ang carpet. At ayan po ang gusto ng amo ko. Ang nilagay ko po dyan ay Clorox at saka yung fairy para mabango-bango naman siya, o diba? Ayan, kaya ayan pero saglit ko lang po siyang binaras at malinis naman, hindi naman gaanong kadumihan. Kaya yan po ang aking trabaho dito. Hindi po kadali talaga ang magtrabaho sa isang bansa, sa ibang bansa, di ba guys? Ayan, ganyan po ang OFW. Ayan, wala po. Minsan naman po nakakapagpahinga, minsan naman may time po na talaga natawagin ka ng amo para linisin ang hindi pa nalilinis, ganun po ang aking amo, pero mabait naman po sila, kaya ayan, kaya nagtagal ako sa kanila. So yun lang para sa akin po. Masaya po ako sa aking ginagawang ito. Mahirap po ang maging isang OFW, pero kung para po sa pangarap, para po sa mga anak, ay gagawin kahit ano. Yan guys, ito po yung talagang isang OFW na talagang pagtsatsagaan mo guys. Kaya dapat tayo ay maging matatag at tumawag lagi sa itaas. Huwag laging kakalimutan ang ating si Papa God. Okay? Ayan, kaya guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much. At lalo na po sa mga sumasubaybay sa aking pag-vlog, sa aking mga video. Nagpapasalamat po ako sa inyo.
at naandyan po kayo kahit hindi po kagandahan yung aking pagbablog, ang aking mga video, nakaka-inspire din po kayo. Ayan, thank you so much at ingat po lahat tayo. God bless, enjoy lang, maging good vibes at sa araw-araw, huwag susuko, laban lang. Yan, thank you so much.